Po, ini-invite ko na po ang lahat na tumayo para po mag-umpisa po tayo ng pagpupuri sa Panginoon. O purihin ka, Panginoon, dakila ka. Hallelujah. Praise the Lord.
Basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay, natapat sa'yo. Ito ang alay ko. Patuloy kami tumalangin sa presensya mo, Panginoon. Bagamat maraming pinagdadaanan ng bawat isa, subalit, Panginoon, inaalay namin ang pusong ito, Panginoon. Isang pusong handang mapatawad, isang pusong handang patuwid, isang pusong handang umibig sa kaaway, isang puso, Panginoon, na handang sumunod sa kalooban mo, Ama. Hallelujah! Isang puso, Panginoon, na tunay na ikaw lamang ang nilalaman. Hallelujah! O purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Ama. Minsan po, Panginoon, awitin natin, likhaan mo ng bagong puso. Likhaan mo ng bagong puso, kabong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, itong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri na may kalayaan. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay, natapat sa'yo. Ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahig, lagyan mo ng bagong pahig ng iyong Espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulang bagong sisilan, kalakay ibuhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang maluwag ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay, natapat sa'yo. Ito ang alay ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay, natapat sa'yo. Ito ang alay ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Oh, Jesus. Tawagin ko na si Forgiveness para po sa ating opening prayer. Oh, purihin ka, Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat na itaas sa aming kalagitnaan. Panginoon, marami pong salamat sa nakaraan mong linggo pag-iingat mo sa bawat isa, sa bawat, Panginoon, katugunan ng mga panalangin na inihatid
tatlo ang Panginoon nagkatipon sa iyong pangalan na inalong ka sa aming kalagitnaan. Lord, higit po kami sa 2 o 3. At sa oras ito, Panginoon, aming mga kapatid na wala pa, Panginoon, ikaw ang tumawag sa kanila at maghatid sa iyong sambahan. Sa oras ito, Panginoon, humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa, sinasadya man o hindi sa iyong harapan. Panginoon, ang lahat ay bukas sa iyong harapan, O God. Kaya nga po, kung meron mga espiritu ng pagmamalaki, espiritu ng kalungkutan, Lord, palitan mo ang lahat ng ito ng pagpapakumbaba sa iyong harapan. At kilalanin na anong bagay na meron kami, Panginoon, ito ay sa iyo lamang nagmula, O Diyos. Anumang kalungkutan, Panginoon, palitan mo ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Lord, hindi sa ganda ng panalangin, mabulaklak na panalangin na ikaw ay tumutugon sa aming panalangin, O Diyos. Kundi sa puso ng bawat isa na narito ngayon. Panginoon, patawarin mo kami nagpapakumbaba upang ikaw lamang ang aming maitaas. Lord, ang mga ang magpapaawit sa oras na ito, Panginoon Diyos, ang worship team, Panginoon, ang tutugtog, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord, dinadalangin namin na ikaw ang ikilos sa kalagitnaan. Lord, ang Espiritu mo, Panginoon, yung Holy Spirit ang pumilos sa mga magagawang ito, Lord. Hayaan mo kilalanin nila anumang talentong meron ay nagmula sa iyo, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, tatanggap ng glory to me, Lord, o papuri sa aming sarili, Panginoon. Kundi kilalanin namin na ang pagtugtog, ang pagpapaawit, ikaw ang nagbibigay, O Diyos. Kaya dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Lord, na kikilos din sa iyong mga anak na magpupuri, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na umawit, sumayaw para sa iyo, hindi kaya para kanino pa man, O Diyos. Maging, O God, ang magdadala ng iyong mensahe. Dalangin ko po na kausapin mo kami, Panginoon, sa paraan na aming maunawaan. Buksan mo po ang aming spiritual na paningin, ang aming spiritual na pandinig sa nais mong makita at marinig namin, O Diyos. Ikaw lamang ang aming tinataas. Ano man ang gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay, O Diyos. Ano man panggugulo ng kaaway, pagkukwentuhan sa katabi, sa pangalan ni Jesus, upang hindi marinig ang iyong mga salita, Panginoon, aming sinasawata, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang kadahilanan kung bakit narito kami sa iyong sambahan. Pinupuri at dinadakila ka namin, Panginoon Diyos. Hayaan mo po na magkaroon ng kagalakan, kapahingahan sa puso ng bawat isa. At huwag mong hayaan na lalabas kami sa sambahan ito na hindi po namin naririnig ang iyong tinig, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinupuri. Lord, hallelujah. Tulungan mo pong bawat isa. Buksan mo ang aming mga labi. Tulungan mo kami kung paano magpuri sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. We worship your name. Blessed be the name of Jesus. Open your mouths, children of God. Magpuri ang lahat. Hallelujah. Lahat ng kumikilala ng Diyos ay buhay. Buksan mo yung labi. Hallelujah. We worship your name, Lord. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pakikisa ng banal na Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi na Amen. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Ephesians 2, verse 8 and 9. Tayo ay naligtas ng dahil sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan mo ang Panginoon! Hallelujah! Praise you, God. Hallelujah!
nabubuhay. Hallelujah! Muli siyang nabuhay. Inaalala natin mga Kristiyano to dahil tayo'y naligtas sa pagsampalataya sa dakilang ginawa ng Panginoon. Kaya ngayong mga Kristiyano, sabi mo, hindi na ulit namatami ang Diyos. Nung umanon siya, habang buhay na siyang buhay. Hallelujah! Kaya ang araw tayo nasasaya dahil hindi na't namatay ang ating Diyos. Hey!
purihin ang pangalan mo, Panginoon. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Aming mga pira-pirasong puso na tayo lamang nabubuo, Ama. Hallelujah. Sa bawat patang ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, yes po ako iniwan.
sa kadakilaan mo, Ama. Kundi dahil sa dakilang ginawa mo, Panginoon, walang kabuluhan ang lahat ng bagay sa mundo. Pero salamat, Ama. Salamat sa dakilang pag-ibig mo.
Lord. Tanging sa'yo lamang kami kumukuha ng kalakasan. Hallelujah. Oh, Cristo. Tunay na dakila ka, O Diyos. Tunay na dakila ka, Ama. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na wagas. Panginoon, salamat. Sapagkat kapag nauubusan na ng pagmamahal sa kapwa, itong pusong ito, aalalahanin lamang namin yung dakilang pag-ibig mo na buhay mo ang naging kapalit. Na ikaw mismo ang nagsakripisyo, Panginoon, para maligtas ang iyong mga anak. Hallelujah! O purihin ka, Ama! Dakilan ka, O Diyos! Sambahin ang ngalan mo! Banal kang tumulan! Dakilan ka, Ama! Salamat! Salamat, Panginoon! Hallelujah! Highest praise and honor! Highest love offering para sa Panginoon! Sa Diyos ay nakakailan, hindi na namatay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon! Amen! Ikamat na mataas na papuri sa Diyos sa kamay. So, Hallelujah. Amen. Ayan. Mari muna po tayong makaupo at punas-punas po ng ating mga pawis. Tunay po na napakasarap po magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ayan, bago po ako dumako sa mga magti-testimony, announcement muna po, every Sunday, ang ating pong Sunday service po ay change time slot. 9 a.m. na po ang ating start ng service every Sunday dito sa ating church. Ang ating evening service naman po every Wednesday, tuloy-tuloy pa rin po. 5:30 p.m. po ang ating call time. Ang mga children's po every Saturday po 10 a.m. And ang women's po every after service po meron pong gawain ng mga kananayan. Yung mga campers po na sumali sa camp ay meron po kayo mamayang meeting sa RTZ 1 p.m. Ayan. Ay, 1:30. 1:30 pala, sorry. 1:30 p.m. po pupunta po kayo doon sa RTZ para sa meeting po. And ayan po, sa Diyos po ang lahat ng papuri pa sa salamat. Sino na po ang nais magbahagi ng ay, parang nagugunahan pa. Ayan. Sa Diyos po papuri sa buhay ni Aizen. Amen! Yan! Amen! Isa pa akong pinakamataas na palakpak para sa Panginoon. Yan! Praise God! Patuloy po kaming nagpapasalamat syempre po sa Panginoon. Halata naman po hindi kami galing camp kasi mga hindi kami paos. Hindi rin po kami makikintawan, may itim. Ano lang po yan? Nagka-putikan lang po kami. Ayan, sa Diyos po lahat ng papulit pagsamba. Amen. Sa patuloy po ng paggabay niya sa amin. Papunta pa lang po kami sa camp. Talagang naramdaman na po namin yung paggabay ng Panginoon na kahit sisigaw po kami sa sasakyan, alam po namin patuloy na ang guidance ng Panginoon ay nasa sa amin na pati po sa pag-uwi, patuloy na iningatan kami ng Panginoon. And, ayun po. Ano pa? Yan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nagkaroon po ng ganong gawain yung mga youth para matuto. Natuto pa! Ha? Campers! Ang hina. Campers! Wala na silang boses. Ayan. So, just po
mapupulit pagsamba na kahit po magkakahiwalay po kami ng grupo, yung bawat isa po ay nag-a-adjust para sa iba. And ano po, nakita ko naman po yung, lalo na po yung mga bata sa amin, yung lighting, sina Michaela, sina Art, sina Chelsea. Nakita ko po na hindi po sila mag-aslaw. Brave po sila na, dun sa leader nila po sinabing, tahimik kayo, nakaganyan lang talaga sila. Eh, nakita ko po na, di na sila magulo. Ay, hindi naman. So, Diyos po, mabulit pagsamba kasi natuto po sila makinig talaga and sumunod na ganoon nga din po yung yung gusto rin ipakita ng Panginoon sa atin na sumunod at makinig sa mga utos niya kasi nga hindi rin naman para sa atin din naman yun sa ikabubuti natin. And yun nga po, sa Diyos po pupulit pagsamba na kahit magkakahiwalay nga po kami ng grupo, nagkakasundo naman po kami. And ayun po, nakita naman po ang teamwork sa bawat team. Yan, teamwork. Teamwork. Yan, nakita mo ang teamwork sa bawat team and ay, nasidiyan daw. Ayan, yan po. And sobra po nagpapasalamat kami sa Panginoon, sa financial, spiritual, physical, kahit po masakit po yung buong katawan namin. Nakikita niyo naman po, andito po kami. And yun po, since po mapulit pagsamba na kahit sa sakit ng katawan namin, binigyan pa rin po kami ng kalakasan ng Panginoon para makapagpuri sa araw na ito. And syempre po, ayan, nagsisidatingan na sila. Yan, syempre po, salamat po sa Panginoon dahil, Cappers! Ayan, mamaya po pupunta kami 1:30 sa RTC Church. Exercise po ulit. And yun po, sa Diyos po lahat ng mapulit pagsamba. Ay! May nakalimutan po pala ako. Nagpupulit ang salamat po sa Panginoon sa buhay po ng guest instructor po namin sa youth camp. Yan. Kahit po dapat kami mapagod, siya po yung unang nahingal. Pero sa Diyos po pupulit pagsamba na naturuan niya naman po kami ng konting exercises. Ayun po, sa Diyos po pupulit pagsamba. Amen. Sobrang unexpected ng kanilang guest. Hindi ko kilala yun. Hindi ko sobrang kilala yun din. Ayan, sa Diyos mapapuri sa mga campers. Sino pa po nais na magbahagi ng kanilang patotoo? Mga campers. Ayan. Palakpan po sa Panginoon sa buhay ni Tita Abby. Camper? Ako po yung naiwan na camper. Camper, isa lang ako eh. Next time, magkakamp akong mag-isa. Diyan lang. Hindi masaya yun. Sama ko si Che. Camp tayo, Che. Yung mga nanay dyan, ready na ba kayo? Magkakamp tayo, mga nanay. Women's. Ay, wala. Talo tayo ng youth. Women's. Hallelujah. Ayan. Huy, women's ka ha. Baka sa'yo sumasama. Joke. Ayun. Ako po yung nagpupulit nagpapasalamat. Ayan. Last week, bago yung camp, ayun, nakapagpag-graduate na po tayo ng senior high. Glory to God. Alam niyo po yung struggle na pinagdaanan namin bago siya graduate. Hindi alam ng lahat, pero madugo. Talagang masasabi mo, glory to God. Glory to God. Hallelujah. Shout out sa habi ko, tsaka sa anak ko. Mga anak ko, hello, kayo dyan. Yan, samba tayo. Yan, di ba? So, sabi ko po sa kanya, totoo po yun. Yung caption po nung post ko. Si Hannah Pitt po kasi is masyadong maisipin. Hindi mo pwedeng bigyan ng dalawang problema. Masyado niyang iisipin. Isa-isa lang. Pero sabi ko po sa kanya, pero nakita ko po kung paano siya nagsikap. Yan. Ako po yung nagpupulit nagpapasalamat. Dahil napakamasunuring anak po niyan. Masunurin ba na? Lumaki yung pera. O magaling magpasunod ng magulang. Joke lang. Ako po yung nagpupulit nagpapasalamat. In spite all, sabi ko, anak, matapos mo lang yan. Kasi sabi ko nga sa kanya, hindi ka ganun ka-gifted tulad ng ating mo ng kuya mo. Na kahit pikit, kaya nila yung mga exam. Okay lang yan.
matulog ka din. Baka lalo ka walang may sagot. Yan po yung mga pinagdadaanan niya. Kaya sabi ko po, hindi po siya pwedeng bigyan ng dalawang problema. Tapos dumating, syempre, teenagers, medyo nai-inlove ng konti, ganyan. Syempre, kay Lord! So, yung love po kay Lord. Pero glory to God. Doon ko po nakita na hindi po lahat ng kabataan inuuna ang love life. Oh, naririnig niyo? Youth, mga youth, unahin niyo lagi ang Panginoon. At ang lahat ay idaragdag sa iyo. Glory to God. Nung tinawag, Hannah paid thee, Mebres, with honor. Kahit ayaw ko umiyak. Sabi ko, Panginoon, this is your work. We are your child. Hindi kami mahuhuli. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dalawa po yan, ha? Dalawa po yung anak-anakan ko. Magkasunod sila. Palakpakan din po natin si Jaja. With honor. Hallelujah. So ako po'y sobrang nagpapasalamat. Sabi nga, when you're encountering struggles, count your blessing. Count your blessing. Maluluma yung pinagdadaanan mo sa lahat ng pinagtagumpayan mo. Glory to God, be all the glory. Hallelujah. Ayan, sino pa po nais na magbahagi ng kanilang patotoo? Ano, Bray? Nataas ka ng kamay. Ayan, dahil tinitawag kita. Sa Diyos mo mamuli sa buhay ni Bray. Mali. Sample. Walang video patingin. Pati na ulit tas na ko. Ayun, kaya pasalamat ko sa apo ko yung ginawa ni Lord na itong nakarang kapot, nakarang araw na ako po ay kinuhang marshal. Salamat po sa buhay ko. Actually po, nung sinabihan po kasi ako nila Pastor Joman na magmamarshal daw po ako, nagsikin sa akin yung yung last camp ng youth na dito po sa atin. Na ako po talaga ay napakahigpit. Ako po ay suplado at napakahigpit. At lagi akong narinermon ng mga campers. Kaya yung kagad sinabi ko munta kayo pag ako nandun. Hindi kayo Kaso baliktad Kaso pagdating dun, baliktad Ikaw yung sumunod sa kanila. Ako na Parang baliktad. Dahil binigay sa akin Lord yung pag-unawa at saka Talent? Tapingin talaga ako ni Lord ng talent. Kasi nakakita ko ng bigtan. Yung jumping jack na hindi tumatalon. Ayan, yun po. Binibigyan ko ulit yung pasasalamat ko dahil po, although mahirap po talaga sa part namin, sa staff and sa marshal, yung panahon din mainit at yung mga naging situation, si Lord pa rin yung naging daan para maging maayos yung camp. Amen! At youth! Campers! Ayan. Yung mga natutunan nyo sa camp, sana i-apply nyo sa pang-araw-araw. Nagot kayo sa akin pag hindi pa nagsabi sa amin sila. Yung mga magulang nyo, yung mga guardian nyo, pa nagsabi sa amin na hindi nyo in-apply so, ayun, binibigay ko kay Lord yung pasalamat sa buong nagdaang araw sa buhay ko na nandito ako ngayon kahit masakit yung katawan ko. Pero nandito ako kasi nandito ako para maglingkod sa kanya. Amen! Yun po, ang hindi ko Amen. Sino pa po? Meron pa pong nais na magbahagi ng kanilang patotoo. Ayan, tama po sa buhay ni Pastor Benji. Okay, so acknowledgement lang po. Pasalamat ako sa Panginoon sa buhay ng mga nanay dahil
nariyan na sila at meron na mga grupo na sila na naka-assign, no? At sa mga leader natin na dahil po sa ating time ay nagkaroon tayo ng building adjustment, no? At salamat po sa mga leader na narito ngayon. Kay Pastor Joe, na on time na dyan lagi natin nakasama. Hallelujah. At sa lahat, no? Sa mga nanay na nakapagpatapos ng mga kanilang mga pag-aaral ng mga anak, no? Marami po tayong mga with honor na mga graduates, no? At sa akin nga po si Gabi, no? Yes. Salamat at nakatapos na rin siya ng grade 6. At pero salamat sa Panginoon. Ganun talaga totoo, ganun kahirap ang inyong sakripisyo para sa inyong mga anak na makapag-aaral at pag-asikaso araw-araw sa kanilang mga pangangailangan, lalo ng mga single moms, no? So, si Thea, meron din dito ni Thea. Yes. Meron din yan salamat sa Panginoon sa buhay ng mga magulang, lalo na sa mga nanay na siya nag-asikaso sa mga anak. Si Steph Christie, no? Meron din si Sam. Oh, salamat sa Panginoon, no? Sa buhay ninyo at sa ating mga kasama na nakasama ngayon na ating nakakatulong sa pagtataguyod ng ating samahan dito sa grupo ng Light of the World dito sa GMA dito sa Pulido. So salamat po na meron tayong mga leader na nakakasama ganito. Puri ng Panginoon at yung ding nalakad kahapon ay yung sa camp na yun, nung nakaraang araw hanggang kahapon, talaga pong walang tigil kami sa pananalangin na maayos po yung pagbiyahe dahil napaka-hectic po mga oras ng pagbiyahe at kami yung sasakyan, gipita na, napilitan pa rin ipahiram nung gagamitin dahil tayo po medyo mapos sa budget, no? Sa pag-arkila. Nagtanong kami ng arkila ay napaka-taas ng hinihingi. So, yun ang aking pinakiusap ko sa ating kaibigan pastor na magamit yung kanyang sasakyan. Pero yun po ay talagang glory to God sa kapurihan ng Panginoon na siya ay hindi po sumasagot yun nung Sabado ay hanggang Sabado magagamit yung sasakyan. Pero sabi niya, Pastor, hindi kita mapapahindihan eh. Kaya, sige. Pero pag-uusap po hanggang tanghali para magkaroon ng pag-check siya kung sakali may problema dahil gamit po yun sa pagsusundo. Alam niyo po ba ngayon na hindi siya nakapagsundo ng mga miyembro dahil nagkaroon nga ng problema. Pagdating namin kahapon ay hindi po niya na-check dahil busy na siya doon sa mga ibang mga gawain. Dahil siya po host namin bukas sa meeting naman ng GEMAPEC ng mga pastors. Kaya hindi na niya na-check yung sasakyan. Kanina po, magsusundo siya, ay doon niya nakita na mayroong tagas yung preno doon sa gulong. So tinawagan niya ako. Sabi niya, baka may mekaniko, dali mo dito para ako na magbabayad basta gawa lamang ito at makapagsundo ako. Isipin nyo, anong oras na yon? Linggo. Abala din kami sa pag-prepare. Pero, all things work together for good. No? Romans 8:28, sa lahat ng mga umiibig sa Diyos, ay ang lahat ng bagay ay kanyang inaayos. Kaya salamat sa Panginoon. Hanap pa rin ako ng mekaniko. Bakit ako dahil hanap ang mekaniko na makapaggagawa. Pero sabi ng mekaniko, baka may nakahanda pa siyang repair kit dahil baka pagpunta natin doon, mapaklas natin yung gulong, ay double tire yun. Mabigat. Baka nakahang lang yun. Wala tayong nagpapalit na repair kit dahil sako pa ng holiday ngayon, linggo. Baka walang bukas na mabilhan ng mga auto supply. So, takbo na naman ako sa bahay. Tawag na naman ako, Pastor, may mabibili ba tayo repair kit? Parang gipit na, hindi na siya makapagsalita dahil nag-aayos pa rin siya doon sa church para doon sa paghahanda ng kanilang gawain din sa araw na ito. At sabi niya, yun na nga sinasabi ko eh. So parang
nakonsensya ako dahil sabi ko, parang ako pa yung naging problema doon sa sasakyan na yun. Pero puri ng Panginoon, nanghawakan na lamang ako sa salita ng Panginoon na all things work together for good to those who love God. Kaya sabi niya, Sir, sige, okay na. Natawagan ko na yung mga member ko. Pumunta na lang sila sa church dahil hindi ako makakapanood doon ngayon. So, salamat sa Panginoon na natapos ang lahat ng mga isipin at sabi niya, bukas ko na lang ipapaayos itong sasakyan. Purihin ng Panginoon at sa umagang ito ay para tayo po ay talaga naghahabol lagi sa oras. Bibigyan na po natin ang oras naman ng pagsalita dahil meron na lang siyang 30 minutes. Salamat po, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bata sa Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Habol pa pa. Miyerkules na. Ano oras mo? Sige na. No hard feelings, Hindi nga, seryoso. Okay. Sige. Then, ulitin ko, take 2. Muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Handa po natin yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Bago lahat, tayo po muna ay manalangin. Pikit natin yung ating mga mata at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, Ikaw ang Diyos sa buhay at nakakasiyasat ang lahat ng aming isip, damdamin ang aming puso, Panginoon. Lord, kung ano man ang nagiging hadlang upang maranasan namin ang presensya, ay hugasan ito ng iba ng dugo upang kami, Panginoon, ay makalapit sa iyo na may kabanalan. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang magpahayag sa amin ito. Lord, Holy Spirit, dumali ka sa bawat isa. Paunawa mo sa amin na may kababawan ng iyong mga salita. Tumingin mo sa aming mga puso. Tanggapin namin ang nararapat. Huwag namin piliin kung anong lamang ang maganda sa pakinig. Kundi lahat, Panginoon, ng iyong mga salita katulad ng puso ni Haring David. Maraming salamat, Panginoon. Buksan mo ang aming mga espiritual na pakinig. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang gumabay at mag-ingat sa amin. Mabigyan namin ng hustisya ang iyong mga salita sa pag-aaral nito. Gamitin mo lamang iyong lingkod. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang mahayag. Maraming salamat po, aming Panginoon. Ito lamang po, O Diyos, ang aming samot panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sabay kaysa ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. Okay naman na naiintindihan niya naman ako. Medyo din yung lalamunan ko eh. Kakatira sa kanila. Yan. Gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon, no, sa youth camp na nangyari. Mag-continue po siya hanggang awarding mamaya. At hindi ko din po lubos maisip kung paano po kami nagkasya sa sasakyan. Ayun. Kasi 27 po kaming lahat, pero ang capacity lang ng sasakyan 20. Tapos kasama pa po si Brian sa si Brother Joshua sa loob. Maliit. Kaya hindi ko rin ma-imagine. Tapos nung pauwi na kami, alam mo yun yung ang init sa loob, di ba? Alam niyo yung pag yung sa 7-Eleven, yung pag nagbukas ka nung nalagyan ng siopaw, parang ganun yung yung pagbukas ko ng sasakyan eh. Ayun yung nagbigay ako ng tubig. Ganun yun. Sabi, naawa ko sa mga kabataan na to. Nandun sila sa loob. Pray talaga ako ng pray na huwag matraffic ng gusto. Ayun, pero yun nga, salamat sa Diyos. Maayos kaming nakarating ng ligtas. At para dun sa awarding, no? Expect the unexpected. Huwag kayong masyadong mag-celebrate kasi hindi pa tapos. Ayan. Ayan. Kaya sige, ngayon ay dumako na tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, ano po yung sineselebrate po natin ngayon? Ngayong linggo? Linggo ng pagkabuhay daw. Resurrection Sunday. Wag Easter, Resurrection Sunday para medyo biblical. Ayan. Pero nung nakaraang linggo, sineselebrate natin Palm Sunday. Yun. Paggunit, nila. Yan. Sineselebrate ng mundo yung Palm Sunday. Kaya yung palaspas, alam niyo yung palaspas, di ba? Paggunit tayo ng pagpasok ni Jesus, matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Yan, yung nagtaas sila ng mga palmo, dahon ng palmo,
At yung mga tao na nagse-celebrate sa pagpasok ni Jesus, sila din po yung nagpapako sa kanya sa krus. Yun po yung nakakalungkot doon. Sila yung tuwang-tuwa, si Jesus pupunta sa bayan namin. Pero nung nandun na siya sa loob ng Jerusalem, pinersecute siya, at sila din yung naging dahilan kung bakit napako si Jesus. At yun nga po, ngayon, sineselebrate po natin yung Resurrection Sunday. At ito po ay paggunita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang panahon po na to ay ginagamit po natin para ibahagi yung salita ng Diyos na naaayon sa panahon, no? Alam nga namang ka ng Resurrection Sunday sa araw ng patay. Yeah. Siyempre, iakba natin sa panahon, no? At yun nga po, yan. Ito po, ano po ba yung nangyari, ano po ba yung mga araw na nagdaan, itong Holy Week na to? Itong linggo na to, di ba, parang ang daming mabait. Diba? Ang daming mabait na. Mula Monday hanggang Sunday, ang daming mabait. Diba? Kaya yun nga po, iba naman excited sa swimming kasi ang init ng panahon, di ba? Pag Holy Week, ang daming palang manhiin ng mga matatanda. Sino dito yung matatanda? Ay, hindi, tsaka. Paritalas. Yan. Yan, daming pamanhiin. Bawal maingay. Pag Biyernes Santo. Di ba? Bawal masugatan. Kasi matagal gagaling. No? Bawal maligo sa dagat. Kasi malulunod. Di ba? Yun. Iba nga, bawal maligo pag Biyernes Santo. Yeah. Ano kaya? Ayan. Yeah. At yun nga po, kasi wala daw si Jesus, walang magliligtas sa'yo pag nasa dagat ka, kaya baka malunod ka. Yeah. Yeah. Tuwing Holy Week, marami ding mga tradisyon, katulad ng mga pabasa. Di ba? Pabasa ang tawag, pero kinakanta nila. Ang weird, di ba? Ayan. Diba? May mga nagpipenitensya, nagpapapako sa krus kahit nakatali lang naman talaga sila. Hindi, pero meron mga talaga nagpapapako, yung mga devoted, talaga yung mga, ano tawag sa kanila? Panata, yung mga panatiko sa mga panata. Yeah. Pero pagkatapos, iinom. Diba? May mga nag-aayuno, hindi kumakain katulad niya, yung mga pabasa. Ano pa ba? Yun, yung mga nagpipenitensya. Yung nakita namin yan, live. Hindi live, yung sinusugatan yung likod. Yan talaga na ng blade para tumugatan sa ng suka. Ayun. Tapos, yung iba, bawal kumain ng karne, katulad nito. Ba't nakamatay yung Hanapin nyo na iba. Ano ba yun? Kamay. Ay, grabe siya sa mama nyo. Ayan. Kamay po to, yun ang pangatlo. Kamay yan. Ayan. At yun nga po, yung mga hindi kumakain ng karne, lalo na yung mga pulang karne, hindi sila kumakain. Yun yung mga pagkain yung na-conscious. Ayan. At yun nga po, yung mama ko, kasi Katoliko yung mama ko, may tradition siya na gumagawa siya ng langis pag tuwing Biyernes Santo. Kasi mas effective daw yun pag Biyernes Santo ginawa. Tapos yung pinakalatik nun, yung latik, di ba, syempre papakuluan mo yung buko, ay yung nyog. Tapos syempre may iwan yung mga latik. Yung latik na yun, hindi pwede kain, kahit ang sarap. Ang sarap. Panlagay sa buko. Ibabaon sa lupa. Ayun. Kasi pag kinain mo daw yun, hindi effective yung langis. Ganyan. At yun nga po, bakit ginagawa nila o natin yung mga bagay na to? Kasi minsan, upang maging maayos o gumaan yung ating pakiramdam doon sa mga bagay na nagagawa natin, yung mga kasalanan na nagagawa natin. Yung kasi feeling mo, ang dami mo ng kasalanan na gawa. Siyempre, ang gagawin mo, magbibisita, iglesia ka. Yan, ganun, di ba yung kailangan may bibisitahin ka sa 7 churches. Yan, bago matapos yung Holy Week. Yan. Minsan gusto natin ayusin yung buhay natin by doing sa paggawa ng mga bagay na mabuti para mabawasan yung mga kasalanan natin. Gusto nating gumawa ng mabuti para, yun nga, mabawasan yung ating mga kasalanan. At speaking of ayusin, di ba last Monday, ang hirap, di ba minsan, may nakasabay kasi ako, medyo may edad na siya. Madaling araw yon. Tapos katapat ko siya sa jeep. Hindi
hindi ako mapakali sa kanya. Tingin ako ng tingin sa kanya. Kasi alam niyo kung bakit? Baliktad yung damit niya. Parang nagtatalo sa isipan ko na sabihin ko ba o hindi. Mga ganun. Ay, parang, may time kasi na tinatamad ako. Nang madaling araw kasi yun. Siyempre siguro sa pagmamadali, hindi niya alam, madilim. Diba? Parang hindi niya napapansin sa sarili niya. Nung pababa na kami ng jeep, doon ako nag-decide na sabihin sa kanya. Kasi mamaya sabihin ko sa loob ng jeep, mapahiya siya, mga ganun. Nung pagbaba namin ng jeep, di ba minsan pag may bagay na mali, hindi tayo mapakaling ayusin. Di ba lalo na yung mga nanay? Yes. Si Janelle inis na inis sa akin. Pag ang gulo ng drawer ko, hindi ko alam kung bakit. Kahit ingatan ko yung pagbuklat nung mga damit ko, pagkuha ko ng damit ng dahan-dahan naman. Pero pagkuha ko, ang gulo. Di ba? Kasi babalik lang Di ba? isisiksik Ayun. Pero yun nga, siguro kasi isa lang yung drawer ko sa bahay. Dalawa yung drawer namin, yung yung isa walo yung drawer. Pero isa lang yung sa akin doon. Dala sa kanila na. Hindi ko alam kung sa bahay talaga ako nakatira, mga bisita lang talaga. Ayan. At yun nga, di ba pag may mga bagay na hindi maayos, hindi tayo mapakali. Masakit Diba? sa mata. Baka tulad yan. Katulad nito. Yan, di ba parang, ang sarap. Di ba, pastor, kung ikaw nakakita ng ganito, di ba? Parang ang sarap saktan nung mason. Gumagawa. Di ba? Parang, ano ba yan? Di ba, ang hirap po. Ano pa, yung mga bagay na parang hindi tayo mapakali, di ba? Pag ganito yung sign, dun sa bakery, di ba? Ate, mali spelling mo, ate. Di ba? Ayun. Parang gusto natin Wrinkles. pagalitan. Ano pa yung mga bagay? Kunyari ito, yung tipong taing-tay ka na. Pag nakita mo ganito yung siya, uurong siguro. Diba? Yan. Parang, kung ako may hawak na screwdriver sa martilyo, ayusin ko yan. Kaso wala eh. Diba? Ano pa? Diba? Ito, no entry. Entrance only. Parang ang gulo. Parang sinabi mo kunyari, aking kasangtan. Bawal umakyat ang bababa. Diba? Parang, ano daw? Diba? Ano pa? Yung mahirap, diba? Road work ahead. Please apologize. Diba? Parang ikaw pa yung nakabala. Diba? Sorry po, maikiraan lang po. Diba? Ang dami namin nadaanan na traffic sa papunta sa camp. Ang daming ginagawang mga kalsada. Ayun. Sorry kayo sa Yeah, sorry po, may kiraan lang po. Yeah, parang ganun. Yeah. Ano pa? Yan, di ba yung tipong witty naman sila. Witty, di ba? Kunyari yung nasa water district kayo, parang ganyan. Siyempre, para hindi sila pumila, chinelas na lang. Kung ako yung nandyan, guguluhin ko yan. Diba? O, bahala kayo. Talaga, ano bang tawag doon? Ayun, no? Gagano yung chinelas. Ayun, may mga bagay na pag sa tingin nating mali, parang gusto nating gumawa ng paraan.